Pagkatapos nito, nagtungo si Bai Chi sa isang puno na may bunga. Kaagad niya naman itong kinuha, ngunit bigla na lamang may dumating na isang pangkat ng mga kwago. Dahil dito, kinausap ng ating bida si Bai Chi na bigyan niya nga raw ang mga ito. Hindi naman nakinig dito si Bai Chi, kaya gumamit ito ng kanyang aura upang itaboy ang mga ito. Natakot naman ang mga kwago, kaya natatakot silang lumipad palayo. Sa nakita ng ating bida, wala na lamang ito na nasabi sa ginawa ng kanyang alaga. Sa kabila nito, sa spirit domain ng ating bida, nasa sabik na si Hia at Qingxua na lumabas sa lugar na ito. Habang pinapalabas ng ating bida si Hia, sinabi nito kay Hia na gusto nitong lumabas para kumuha ng mga prutas, ngunit, ipinaliwanag ng ating bida na ang mga cloud fruits ay para lamang kay Bai Chi at hindi angkop para sa kanya. Gayunpaman, tiniyak niya kay Hia na makakahanap din ito ng masarap na bagay na babagay sa kanya. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, sa paglabas ni Hia, nakalimutan ni Zuming lang na nasa ere pala sila. Kaya bumagsak si Hia sa ere habang sumisigaw ito ng tulong sa kanyang amo. Habang naiipit sa panganib si Hia, ipinaliwanag ng ating bida na hindi niya matatawag si Qingzhou dahil ito ay kasalukuyang sumisipsip pa ng bisa ng spiritual wood pill na nainom nito kahapon, kaya't mabilis niyang inutusan si Bai Chi na iligtas si Hia. Agad na lumipad si Bai Chi mula sa kalangitan at pumunta sa likod ni Hia upang saluhin ito, bagamat nahirapan, matagumpay niyang nailigtas si Hia mula sa pagkahulog nito. Nakahinga ng maluwag ang ating bida at nagpasalamat kay Bai Chi. Si Hia naman ay masayang umatungal bilang pasasalamat din niya dito. Pagkatapos nito, dumating si Nanling siya na may hawak na isang kakaibang kuneho. At biglang nagsalita ang kuneho at tinawag si Hia na Fat Black Dragon, sabay pang-aasar na kailangan nitong magbawas ng timbang. Nagulat si Zuming lang at agad nagtanong kung anong araw klaseng hayop na iyo. Sagot ni Nanling siya, yun ay isang bluffing beast. Nang makita ni Hia ang kuneho, agad itong tumugon at kinilala na yun nga ang tumulong noon para mapagaling ang kanyang black tooth. Galit namang nagwawala ang kuneho at sumigaw na hindi siya bunny dragon, kundi isang bluffing dragon. Tinawag pa nito ang ating bida na walang alam. Naalala ng ating bida ang sinabi noon ni Ginoong Koi, hindi niya inakalang makakakita pa siya ng isa pang hayop na marunong magsalita ng wika ng tao bukod kay Ginoong Koi. Ipinaliwanag ni Nanling siya na ang kuneho ay nagmula sa isang bluffing beast, kaya tinatawag itong bluffing dragon, ngunit ayaw nitong tawagin na bluffing beast o bluffing dragon, mas gusto nitong gamitin ang pangalan na binigay ni Nanling siya, na Little Change. Nagulat si Zuming lang at nagtanong kung bakit isang kuneho ang tatawaging Change ngunit napansin din niyang tila mas bagay nga rito ang pangalang yun. Pinayuhan ni Nanling siya na ibalik na muna si Hia dahil pagod na si Bai Chi, agad namang sumang-ayon ng ating bida na dragon at humingi ng paumanhin. Tinawag pabalik ni Zuming lang si Hia gamit ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Bai Chi at nangakong simula bukas ay papapayat na niya si Hia para hindi na ito makadagdag ng bigat at pagod kay Bai Chi. Sinabi ng kuneho kay Bai Chi na huwag magpalinlang sa tao dahil masama raw ito at kinukutya pa ang pangalan niya. Ngunit ngumiti ang ating bida at sinabing bakit naman niya ito kukutsain, ipinagaling pa nga niya si Hia mula sa kanyang pinsala at dapat pa nga siyang magpasalamat dito. Bigla namang hinawakan ng ating bida ang kuneho kaya agad itong nagalit at sumigaw na alisin ang kamay nito. Kaya sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang nahawakan ni Zuming lang ang kokomelo ni Nanling siya. Dahil dito, nainis si Nanling siya at mariin niyang tinawag ang pangalan ng ating bida. Dahil doon, tumalon ang kuneho sa mukha ni Zuming lang at tinawag pa itong manyok. Hiniling pa ng kuneho sa kanyang master na si Nanling siya na turuan ng leksyon ang ating bida. Nagpaliwanag si Zuming lang na hindi niya sinasadya, pero patuloy siyang pinupunit ng kuko ng kuneho habang nagsusumigaw siya na huwag sirain ang pagmumukha niya. Kasunod nito, bigla na lamang sumulpot si Ginoong Koi mula sa spirit domain ng ating bida. Hindi inaasahan ni Ginoong Koi na makakita ng isa pang nagyayabang na halimaw, at higit pa, nakapaganyong dragon pa ito. Nagulat ang kuneho at tumalon papunta sa kanyang master, at sinabi nito na may nagsasalita ang isda at tinawag itong halimaw. Ngunit natawa si Ginoong Koi at sinabi na cute ito. Napaisip ang kuneho, kung dapat ba itong magpanggap na malamig at mayabang, o kung mas mabuti na lang na manahimik para magmukhang kagalang-galang. Sinabi ng kuneho sa sarili na mas mabuti sanang hindi na lang siya nagsalita dahil mas nagmumukha siyang kagalang-galang kapag tahimik.
Ngunit bigla namang inulit ni Ginoong Koy ang sinabi niya kanina tungkol sa bluffing beast na naging dragon at tinawag pa itong cute. Nagulat ang kuneho at napaisip kung ulyanin ba ito. Sumagot naman si Ginoong Koy na hindi siya ulyanin kundi marunong, aniya, puno ng karunungan ang kanyang utak kaya may mga bagay na pinipili niyang kalimutan, pero habang nagsasalita siya, bigla ulit niyang nakalimutan ang sasabihin. Samantala, nagpas siyang muli ang kuneho na mas mabuting ang manahimik para magmukhang kagalang-galang, ayaw nitong maging cute sa paningin ng iba, gusto nitong magmukhang malamig at mailap. Pagkatapos nito, umalis na sina Nanling siya at Zooming lang kasama si Ginoong Koy. Nagulat ang kuneho at nakiusap na huwag silang iwan, pero sinabi ni Zooming lang na baka tumunganga rin siya kung patuloy siyang makikinig sa mga walang kwenta nitong sinasabi. Habang lumilipad sila sa ulap, bigla nilang nakita ang isang malaking puno. Nagulat si Zooming lang at nagtanong kung ano yun, ipinaliwanag ni Nanling siya na yun ay cloud tree, at ang bunga nito ay nakapagpapalakas ng cultivation ng mga dragon. Nagliwanag ang mga mata ng ating bida nang makita niya ang pagkakataong makakuha ng mga bunga ng libre, bagay na napakahirap bilhin sa labas. Ngunit ipinaliwanag ni Nanling siya na may 2 sagradong apoy na dragon na nasa Antas Monarch, at agad silang mapapansin kapag lumapit, kaya imposible raw makalapit para pumitas ng bunga. Ngumiti si Zooming lang at nagmungkahi na ilihis na lang ang atensyon ng mga dragon. Inutusan niya sina Bai Chi at Muye na magpakitang gilas ayon sa kanyang plano. Si Muye ay ang sword aura ng ating bida, lumipad si Bai Chi at ginamit ang pulang tinta na ginawa ni Nanling siya upang magpakitang gilas. Agad itong napansin ng 2 malalaking dragon sa ilalim ng puno, kaya nagsimulang yumalulong ang mga ito. Samantala, mabilis na lumipad si Bai Chi sa paligid. Napatingin at nag-usap ang mga dragon, ngunit bigla silang sinalubong ng nagliliyab na espada ni Muye. Isa sa mga dragon ang umatake para harangin ito. Habang nagaganap yon, nagpakita ng kabaitan ang isang dragon kay Bai Chi at sinabing huwag matakot dahil hindi sila masamang dragon. Kasabay nito, mabilis siyang lumipad palayo, bitbit ang berdeng bato. Habang nangyayari ito, palihim na kumuha ng bunga ang ating bida ng bunga ng cloud tree. Namangha din ang ating bida at pinuri sina Bai Chi at Muye sa galing ng kanilang pag-arte para mailihis ang mga dragon. Nakapitas siya ng 4 na bunga mula sa cloud tree at nagpasya na sapat na yun, iiwan na lamang niya ang 3 natira para sa mga dragon at aalis na. Kaagad niyang tinawag pabalik sina Bai Chi at Muye matapos makuha ang mga bunga. Ngunit napansin ng mga dragon ang ginawa nila at nagsimulang yumalulong ng galit. Isa sa mga dragon ang sumigaw, tinawag silang sinungaling, at biglang umatake. Tinamaan si Bai Chi ng apoy at napasigaw sa sakit. Nagulat at nag-aalala ang ating bida, sabay sigaw ng pangalan ni Bai Chi. Ngunit sa kabutihang palad, tinawag ni Nanling siya si Bai Chi para lumapit sa kanya. Biglang bumalot ng makapal na ulap at kumidlat ang paligid, at mula roon ay lumitaw ang isang makapangyarihang nilalang, isang dambuhalang gintong dragon na si Chi Wen, sakay si Nanling siya. Sinabi naman ni Nanling siya na nakakasawa nga raw ang mga lalaki, at nagkamali nga raw sila sa kanilang ginawa. Nang makita ito ng 2 dragon sa cloud tree, nanginginig silang lahat at napawrong habang umuungol sa takot. Pagkatapos nito, pinagaling ng kuneho si Bai Chi gamit ang kanyang mahiwagang enerhiya. Nag-alala ang ating bida at tinanong ang kalagayan ni Bai Chi, lalo na't ang apoy na tumama rito ay galing sa isang makapangyarihang monarch level na dragon. Ngunit sinabi ng kuneho na maliit na sugat lamang yun at madaling gagalingin. Samantala, nagyabang ang maliit na kuneho at sinabi na hindi dapat mag-alala sa kanyang amo, si Nanling siya, dahil napakalakas nito, siya raw ang tunay na dapat katakutin ng mga dragon. Kaya sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang nagkaroon ng napakalakas na pagsabog sa likuran ng ating bida. Nagulat ang ating bida at namangha sa lakas ni Nanling siya. Kasabay nito, bumaba si Nanling siya at ipinaliwanag na huwag mag-alala, hindi niya pinatay ang 2 dragon kundi tinulungan lamang silang mawalan ng malay. Namangha ang ating bida at muling pinuri si Nanling siya sa galing nito. Ngunit nainis ang kuneho at sinermonan siya. Bakit daw hanggang ngayon ay hindi niya pa rin nakikilala ang kaibahan? Ipinaliwanag ng kuneho na si Ling Xia ay may kakayahang kontrolin ang inapo ng ancestral dragon, at kakaiba ang kapangyarihan nito. Dahil sa sinabi ng kuneho, nagulat si Ginoong Koy. Ipinaliwanag ni Ginoong Koy na si Chi Wen ay anak ng primogenitor dragon, at tanging mga Chi dragon na may dalisay na dugo ang maituturing na Chi Wen.
Noong unang panahon, may isang babae na natuklasang maaaring pagsamahin ang kaluluwa ng primogenitor dragon at ng tao, dahil dito, lumitaw ang mga dragon tamer. Ang babaeng iyon ay si Shenji, at tanging ang kanyang mga inapo lamang ang may kakayahang magpatawid at gumamit kay Chiwen. Naisip ng ating bida na kung sinanling siya ay inapo ni Shenji at kayang kontrolin si Chiwen, maaaring ang relikya ng Lichuan continent ay ang mismong ancestral dragon. Napagtanto niya na posibleng galing din sa mas malaking mundo ang Lichuan continent, tulad ng Barbaric Land, at baka mas matanda pa ito kaysa sa Jiting continent. Ngunit nagduda siya, hindi raw maaaring magsabay sa isang kaluluwa ang kapangyarihan ng isang pintor at ng isang dragon tamer, maliban na lang kung may dalawang kaluluwa si Lingsha. At doon niya natuklasan na si Lingsha ay may dalawang kaluluwa, ang isa ay isang divine mortal painter, at ang isa na may isang dragon tamer. Kasunod nito, napaisip siya tungkol kay Yanzi, minsan daw ay matatag ito at minsan na may malambing, nagtanong siya sa sarili, baka kaya may dalawa ring kaluluwa si Yanzi. Nagtanong ang ating bida kay Nanling siya kung paano posible na magkasama sa iisang katawan ang kapangyarihan ng isang pintor at ng isang dragon tamer. Sinabi niya na hindi pwedeng magsabay sa iisang kaluluwa ang dalawang uri ng kapangyarihan, kaya't napagtanto niya na si Nanling siya at si Lianzi ay nagbabahagi ng isang katawan, si Lingsha bilang isang divine mortal painter at si Yanzi bilang isang dragon tamer. Ngumiti si Nanling siya at tinawag siyang dummy, dahil sa wakas ay na-realize niya ang totoo. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang lihim, sina Lianzi at Nanling siya ay kambal, siya raw si Nan Yushua, at may kakambal din siyang si Xinghua, mas bata ng ilang taon kina Yanzi at Nanling siya, ngunit noong bata pa sila, may masamang nangyari kaya't napilitan ang kanilang mga kaluluwa na mamalagi sa magkakaibang katawan. Humingi ng paumanhin ang ating bida kay Nanling siya dahil naungkat niya ang malungkot na nakaraan nito, ngunit ngumiti lang si Lingsha at sinabing ayos lang yon. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang isa pang lihim, hindi raw si Lianzi ang nakasama ng ating bida sa piitan. Nagulat si Zuming lang at hindi makapaniwala, kaya tinanong niya kung sino nga ba yon. Ibinulong ni Nanling siya na ang nakasama niya noon ay si Xinghua, ang isa pang kaluluwa sa loob ng katawan. Ipinaliwanag niya na si Xinghua ay isang astrologer na walang kakayahang ipagtanggol ang sarili, kaya ito ang naipit sa dungeon. Gulat na gulat ang ating bida at sinabing imposibleng mangyari yun, gayunpaman, mariin niyang ipinunto na siya mismo ang nakaranas at kumbinsido siyang si Yanzi ang kasama niya noon, at tiyak daw siya sa sarili niya. Naglakad palayo si Nanling siya at malamig na sinabi na darating din si Lianzi sa kabisera, kaya mas mabuting doon na lamang magtanong ang ating bida. Napaisip si Zuming lang ng malalim, kung si Li Xinghua nga ba talaga ang kasama niya sa piitan, paano niya itutuloy ang nabuo niyang ugnayan kay Yanzi? Sino ba talaga ang nasa tabi niya noon, si Yanzi ba o paminsan-minsan ay si Xinghua rin ang lumilitaw? Nabahala siya at hindi alam kung paano haharapin si Yanzi kapag dumating ito sa kabisera. Napaisip siya na magulo ang lahat at mali siyang gumawa ng mga sariling palagay, lalo pat isang demonyo pala ang kapatid ni Yanzi. Samantala, binaling ni Nanling siya ang usapan at sinabi sa ating bida na tumigil na sa pagtayo roon, may nakita raw siyang bukal sa ulap, isang napakagandang lugar para sa kanilang cultivation, na makakatulong sa pagpapalawak ng kanilang espiritual na kakayahan. Nakita ng ating bida na maraming mga dragon ang naglalaban para maagaw ang lugar na yun, napansin niyang hindi magiging madali ang pagsasanay roon dahil sa patuloy na pag-aaway. Iminungkahi ni Nanling siya na magpalitan sila, ang isa'y magsasanay sa loob habang ang isa na may mananatili sa labas upang itaboy ang mga dragon araw-araw, pumayag naman ang ating bida at nagkasundo sila. Naglaro naman sila ng Jack and Poy, at doon natalo si Nanling siya. Sa kanilang usapan, pabirong sinabi ni Lingsha na bilang isang ginoo, dapat mas inuuna ng ating bida ang babae. Sumagot naman siya ng magaan ang loob, nagpasalamat kay Yusuo, at tila naging magaan ang kanilang samahan. Kaya sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang nag-iba ang katauhan ni Nanling siya. Makikita sa kanyang mga mata na ito na talaga si Nanling siya. Take note mga kahangal, si Nanling siya ang kulay ng kanyang mga mata ay asul, at si Nan Yusuo ay violet. Si Lianzi naman ay violet, at si Xinghua ay yellow. Sinabi ni Nanling siya, kung sino nga raw na nagsabi na siya si Nan Yusuo. Humingi naman ng tawad ang ating bida sa kanyang pagkakamali. Kasabay nito, ginamit na ni Nanling siya ang kanyang mystic art upang bantayan ang ating bida, at sinabihan niya din si Zuming lang na magmadali ng araw ito. Habang nasa spiritual eye of the cloud sea,
umupo ang ating bida upang magsanay, habang umiikot ang malakas na enerhiya sa paligid niya. Sinama niya din ang kanyang mga alaga upang magpalakas. Sabay-sabay silang naglabas ng kanilang mga sigaw at tunog, tanda ng kanilang pakikibahagi sa kapangyarihang nakapalibot sa kanilang Panginoon. Habang nakaupo sa spiritual eye of the cloud sea, napansin ng ating bida na napakaganda ng paraan ng lugar na yun sa pag-absorb ng chi. Naisip niya kung maaari rin bang gayahin yun ang sarili niyang spiritual domain. Sinubukan niyang tularan ang daloy ng enerhiya, at agad na lumitaw ang malakas na bugso ng asul na apoy ng espiritu. Laking gulat niya nang mapagtanto na ang kanyang spiritual domain ay lumawak ng maraming beses at nakalikha pa ng sariling pinagmumula ng chi. Dahil dito, mas mabilis ang pag-level up ng kanyang mga alaga, si Bai Chi, maaari nang pumasok sa maturation stage sa loob lang ng ilang araw. Sina Qing Shua at Hia, napabilis din ang cultivation at hindi magtatagal ay aabot na sa monarch level. Ang bilis ng pag-absorb ng chi ay tumaas ng halos 50 ulit. Sa huli, ngumiti ang ating bida at sinabing, mukhang panahon na rin para si Nanling siya ang magsanay. Sa labas, patuloy pa rin si Nanling siya sa pagtataboy ng mga iba't ibang mga dragon. Pagkatapos nito, tinawag ng ating bida si Nanling siya at nagpahayag na siya naman ang nakatakdang magbantay. Ngunit sagot ni Ling siya, hindi pa man daw lumilipas ang isang araw kaya maaari pa siyang manatili. Ipinaalala ng ating bida na may kasunduan silang magpalitan sa pagbabantay araw-araw. Agad namang sumabat ang kuneho at itinama siya. 2 araw na ang nakalipas mula nang magsimula si Nanling siya. Kung hindi dahil sa kanilang palitan sa pagtaboy sa mga dragon, matagal na sanang naging pagkain ng mga ito ang ating bida. Humingi siya ng paumanhin at sinabing babantayan niya si Nanling siya sa loob ng 2 araw. Binanggit din ni Nanling siya na kagabi, muntik nang masugutan ng isang mabagsik na 9,000 taong gulang na demonyo ang kanyang chi dragon. Iniabot ni Nanling siya ang kuneho at sinabing mahusay itong magpagaling kaya ipinagkatiwala niya ito sa ating bida. Ngumiti ang ating bida at sinagot, huwag mag-alala dahil alam na niya ang dapat gawin. Sagot naman ng kuneho, sabay sulyap, na dapat ipaghiganti ng ating bida ang kanyang Panginoon. Makalipas ang ilang sandali, biglang lumitaw mula sa ulap ang isang dambuhalang ibon na may nagliliyab na balahibo, ang 7,000 taong demonyong ibon, Firecrest Gold Vulture. Agad itong tumitig ng masama sa kuneho, dahilan para mainis ito at magreklamo na sobrang nakakainis ang tingin ng ibon. Napansin ng ating bida at sinabing mukhang interesado ang buwiter sa kanya, dahil ang mga buwiter at agila ay mahilig kumain ng kuneho. Nataranta ang kuneho at hindi makapaniwala, dahil para sa kanya, napaka-cute ng mga kuneho kaya imposibleng kainin. Ngumiti ang ating bida at sinabing huwag mag-alala, siya na ang bahala rito. Lalong nag-apoy ang galit ng kuneho at sumigaw na kapag natalo ito, bunutan ng balahibo ang ibon hanggang maging kalbo ito. Kasabay nito, umatake na ang ating bida laban sa dambuhalang ibon. Mabilis niyang inutusan si Mo Ye na turuan ito ng leksyon, agad lumipad ang espada at sinalubong ang paglusob ng Firecrest Gold Vulture. Nagtagisan ng lakas, sumalpok ang espada sa matitigas nitong kuko ngunit hindi man lang ito nasugatan. Ginamit ng ating bida ang Shining Dragon Sword, bumuo ng makikinang na mga guhit na parang kulungan na pumalibot sa ibon. Nahulog ang ilang balahibo ngunit nanatili pa ring matibay ang kalaban. Sa gulat ng ating bida, hindi inaasahang ganoon katatag ang ibon, kahit si Mo Ye ay hindi ito tinatablan, kaya mabilis niyang iniutos, Mo Ye, umatras ka muna, at nagpa siya na subukan ng isang malayo ang atake. Habang lumilipad ng pabilog ang Firecrest Gold Vulture, nagpakawala ito ng nakakasilaw na liwanag mula sa noo, ang ikatlong mata nito. Mabilis na nagbabala ang kuneho na mag-ingat dahil ito ang pinakamapanganib na sandata ng ibon. Mula sa ikatlong mata, biglang lumabas ang isang matinding sinag ng apoy na parang kidlat, sumugod pababa na may kasamang nakabibinging tunog, agad namang sinalubong ito ng ating bida gamit ang kanyang espada. Ibinulalas niya ang sigaw, Sword Spirit, at muling kumislap ang espada sa gitna ng naglalagablab na apoy. Nagbanggaan ang dalawang puwersa, sumabog ang lupa at ulap ng alikabok ang bumalot sa paligid. Hindi naman gumana ang atake ng ating bida, kaya sumugod ang Firecrest Gold Vulture na naglalagablab ang buong katawan. Sumigaw naman dito ang ating bida sa kanyang sword aura na gumamit nga raw ito ng Shadow Clone Sword upang kalbuhin ang ibon na ito. Kasabay nito, nagkaroon naman ng napakaraming espada sa ere. Nanlaki naman ang mata ng Firecrest Gold Vulture, dahil hindi na niya ito na maiiwasan pa.
Dahil dito, nagkaroon naman ng napakalakas na pagsabog sa buong paligid. Dahil sa malakas na atake ng ating bida, nalagas ang mga balahibo ng Firecrest Gold Vulture at naging kalbo ito. Agad naman itong pinagtawanan ng kuneho at sumigaw ng kalbong buwitter. At sinabi din niya na mukha nga raw magiging masarap itong ulam.